uh, there can be established a pattern of certain acts. And we can see that there is already a pattern on the part of the administration to harass its critics, which is very sad because instead of concentrating on people who have been pointed to as having received billions in kickbacks, they are going after the whistleblowers. Remember, Sir Ed, the fact remains that it has been established even by the president in his mahiyahan naman kayo speech that billions have been stolen. Now, who stole them? They could not have vanished out into thin air. So what the government should be doing is unearthing who have been plundering public funds with respect to the flood control scandal. And instead of putting pressure to bear on the whistleblowers, they should be hearing them out. And so we can see that it is a saddening development in our country and it is a deterrent to future whistleblowers. But sir, at the very least, was there really a meeting in a Japanese restaurant the day before the Blue Ribbon Committee hearing? We're talking about September 24, 2025. That is the date that Gutesa claims he met with your client and Senator Marcoleta. I believe Senator Marcoleta mentioned something about a meeting to that effect. But even if there were, there is nothing wrong. Of course, you cannot expect a lawyer who is a senator at the same time to simply take a witness and put him on the stand before the Senate of the Philippines, no less, without meeting with him and checking out his story. So that is neither here nor there, and it does not prove anything, actually. Okay. Sir, I also take note of the new statement made by Gutesa where he says, I never had any direct contact with Speaker Romualdez, nor did I even see him at that address. So I suppose by that, that it implies that he had been to the house of Speaker Romualdez. Well, that's what he is saying now. But, you know, a person under pressure who is probably under custody, whose life is under threat, whose family safety is under threat, will say anything. You have to remember that. But remember, when Gutesa first said the narrative that implicates former Speaker Martin Romualdez, he was under no compulsion, he was under no threat. And with respect to the payment of money, that is ridiculous. There is no such resources available to the opposition. It is the administration has loads of maleta with which to buy, intimidate, and harass witnesses. No, sir, I was referring to the second part of that sentence where Gutesa says now, or at least admits now, that he appears to have been at the house of Speaker Romualdez before. And I quote, nor did I even see him at that address. So that implies that he had been to the house of Speaker Romualdez. Well, you know, they say that when you tell a lie, you put elements of truth in it. So that is an admission that he has been to the house. It's just that now he is disclaiming any contact with Speaker Romualdez. Well, we will just have to take those two statements, those two contradictory statements, and see which one is more credible. Because as a general rule, the law frowns upon recantations, especially there is a plethora of decisions from the Supreme Court that says that recantations are not encouraged, nor are they credible. So the Ombudsman will just have to consider that. And I believe the Ombudsman has made a statement that it does the recantation in no way will put a monkey wrench on the present investigation against Mr. Romualdez. Pero sir, moving forward, what is your client's plan with regard to Gutesa's recantation? We have no knowledge of that yet, but suffice it to say that, as I have said, we had expected this, and it was only a matter of time before the recantation came out. And you can fact check me on this, Sir Ed. It was on November 19, 2025, when we publicly stated that we have received reports of harassment, intimidation, and the recantation of Gutesa. So this is not something that was totally unexpected. Actually, sir, to be honest about it, a lot of people were wondering how Marcoleta and your client appear to have lost track of Gutesa after the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bakit po biglang parang nawala siya sa inyong paningin?
Well, alam niyo po, that also proves na hindi namin minamanipulate o tinatakot o hinahawakan si Gutesa, because otherwise, if this were a conspiracy to use Gutesa against any political personality, sana itinago na namin yun. Hindi na namin pinakawalan. Inilagay na namin sa safe house. O, di ba? The mere fact that we lost track of him means that he was free to go whenever he wanted. Walang compulsion, walang threats, walang intimidation. No pressure was being brought to bear upon him, even during, before, and right after his first BRC testimony. Where else outside that affidavit? And Well, also the that is references. subject to so many interpretations. It might be that he only wished to abbreviate the proceedings, considering we have to look at the context. If you have seen that particular session of the Blue Ribbon Committee, you could see Ping Lacson straining at the leash and trying to stop Gutesa, or even implying that this was that the testimony of Gutesa was a waste of time and should not have been done. So you should see it in that context, Sir Ed. Okay. Sir, so moving forward, you do not see any legal action from your client's part as far as Gutierrez is concerned? At least This as of now. happened only, I think, yesterday. Yeah. Or the day before. So this was very recent. And as you know, my client is incarcerated, and it's quite an effort to be able to communicate with him. You have seen how he was treated by the police. He just wanted to speak to the media, and yet he was bodily restrained, causing him physical pain. So, well, I'll consult with him and get guidance from him as to what our next action will be on this particular matter. Okay, sir. We will follow up with you on that point. Maraming salamat for joining the big story, Attorney Yes, Ferdinand Topacio. it's always a pleasure and an honor, Sir Ed. Thank you, sir. Kayod muna, langoy muna sa tubig baha dahil ang mga walang yang mga senatong, congressman, at saka ang presidente nating bangag ay siyang nangurakot ng pera para sa flood control. Kaya tayong lahat lumulutang sa baha, naghihirap, nagiginaw, nagugutom dahil walang ya ang mga namumuno sa ating bayan. Pilipinas kong mahal, hanggang kailan kayo magtsatsaga? Nasa iyong kamay ang pagbangon sa ganitong kahirapan. Nasa inyong kamay ang pagsasante ng mga presidenteng walang silbi. Nasa iyong kamay ang pagbabago sa sistema ng lipunan. Kayo po ang tunay na soberenya. Kayo po ang may kasagutan sa ating kahirapan ngayon. Kinakailangan, aus na, now na, people power na. Pero bago po natin ituloy ang ating people power, pag-usapan muna natin ang malungkot na pangyayari. Una, 4 doon sa Brave 14 plus 4 ay bumaliktad. At ngayon ay sinasabi na walang katotohanan yung kanilang naunang testimonya na silang nag-deliver ng mga pera, hindi lang kay Martin Romualdez, kundi kay Bongbong Marcos sa bahay niya mismo sa Ilocos Norte at dyan sa Aduana. Ngayon naman, yung sa pagkakaalala ko, isa sa pinakaunang testigo na nagsabi na siya ay naatasa mag-deliver ng pera, hindi lang kay Martin Romualdez, kundi na rin dyan sa mga occupant ng Malacanang, ay itong si Gutesa. Ngayon naman, nalaman natin, bumaliktad na rin. Siya ay gumawa na naman ng panibagong sinumpaang sanaysay na sinasabing nagsisinungaling lang siya nung kanyang unang affidavit at siya ay nagsinungaling dahil lamang sa gawa ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor. Ang tanong, ano ba epekto ng pagbabaliktad ng mga testigo? Anong epekto ng pangalawang sinumpaang salaysay ng isang testigo na pinapasinungalingan niya ang nauna niyang sinabi? Walang pinaka-obvious sa sagot dyan dahil dalawang affidavit niya na pinasisinungalingan niya sa pangalawang affidavit, yung nauna niyang affidavit, syempre meron siyang krimen na nagawa. Yan ay perjury. Kapag siya ay nagbawi na kanyang testimonya at sinabing umamin siya na nagsinungaling siya, siya ay umaamin sa krimen ng perjury. Pero anong epekto niyan doon sa mga bagay-bagay na sinabi niya sa kanyang naunang sinumpaang salaysay? Lahat ba nung sinabi niya sa naunang salaysay ay baliwala na? Alam niyo po, nangyari sa amin yan doon sa kaso ni Madriaga. Kasi ang nahuli ng mga pulis matapos na nasundan, matapos tumanggap ng bribe money, yung mga kidnappers doon sa kaso kung saan dahilan na nakakulong ngayon si Madriaga, ay yung pinsan niya na ang apelyido ay Madriaga rin. No? Nung siya ay nasundan ng pulis at naaresto at nakuha pati sinakyang motorsiklo,
siya ay gumawa ng affidavit. Inaamin niya yung kanyang pagkakasala, dinidetalye kung anong naging partisipasyon ng kanyang pinsan at iba pang kasapi sa conspiracy para kidnapin yung mga Chinese na mga kabataan. Tapos, nagpasok sila ng isang piskal doon sa kulungan at gumawa ng panibagong affidavit. Well, kung hindi ako nagkakamali, yung pinasok nilang piskal para kay Ramil Madriaga mismo yon. Pero itong yung pag-recantation ni Madriaga, yung pinsan, ay dyan pa sa Camp Crame ata, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? Aking recollection. Pero ang tanong, ibig ba sabihin na palibasa pinasinungalingan na ng isang testigo ang kanyang mga sinabi sa naunang sinumpaang salaysay, mababaliwala na yan? Okay, ano ba ho talaga ang sabi ng Korte Suprema tungkol dito sa mga baliktaran? Okay, well, una-una po, ang talagang sinasabi ng hukuman ay suspitsyoso ang hukuman at merong reserbasyon para tanggapin ang mga pagbabaliktad ng mga testigo. Bakit? Kasi alam nila na posible na yung pagbaliktad na yan ay resulta ng pananakot, pressure, or pera. Kaya nga naintindihan natin na pati itong si Gutesa, meron telephone conversation ngayon na pakinggan tayo sa Facebook na talagang dahil tinakot siya at tinakot ang seguridad ng kanyang pamilya, napilitan siya na gumawa ng panibagong sanaysay na pinasisinungalingan yung sinabi niya una na siya nag-deliver ng mga kakwartahan sa ilang mga personalidad. No? So yan po ang general rule. Hindi ibig sabihin na bumaliktad ang isang testigo sa pamamagitan ng pangalawang sinumpaang salaysay na baliwala na yung una. Mas pinaniniwalaan ng hukuman ang naunang sinumpaang salaysay dahil nga alam nila na base sa karanasan, ang mga testigo po pwedeng takutin, po pwedeng bayaran at dahilan para sila ay gumawa ng pangalawang sinumpaang salaysay na pinasisinungalingan ang kanilang naunang salaysay. Pero meron din pagkakaiba kapag ang recantation ay bago nag-testify ang isang witness sa hukuman mismo or kung ito ay matapos na siya ay mag-testify na. Ang rule is kapag natapos na ang testimonya ng isang testigo at siya ay na-subject na cross-examination, maski pa siya ay magbago ng kanyang sinumpang salaysay at sinabi na lahat ng sinabi niya sa hukuman at sa kanyang naunang sinumpang salaysay ay pawang kasinungalingan, hindi po yan paniniwalaan ng hukuman. Kasi ang importante, bukod dun sa sinumpaang salaysay, ay yung sinumpaang testimonya ng isang testigo sa hukuman. So napakahirap, baliwalain talaga ang testimonya ng isang hukuman matapos na siya ay magtestigo sa hukuman. Kasi dalawang beses na niya sinumpaan yung kanyang testimonya doon sa nauna niyang sinumpaang salaysay at doon sa testimonya niya mismo sa hukuman. At dahil ang pagtestigo sa hukuman ay parang sagrado, talagang ang ating Korte Suprema ay hindi talaga babaliwalain ang ganyang testimonya dahil lamang nag-recant ang isang testigo, lalong-lalo nga kung tapos na siyang mag-testify. Pero kung ang pagbabaliktad gaya na nangyari kay Gutesa ay hindi pa nangyayari ang pagtestigo sa hukuman, anong gagawin ng piskal? O anong gagawin ng ombudsman? Kasi ngayon, ang issue is paano gagawin ng ombudsman gayong bumaliktad na si Gutesa at bumaliktad na yung 4 na Marines? Talaga bang hindi na nila hahanapan ng probable cause si Martin Romualdez? Well, ako po uulitin ko naniniwala ako na ang talagang mastermind ng pagnanakaw ng flood control funds ay presidente mismo. Dapat talagang makulong si Martin Romualdez pero dapat makulong din ang kanyang pinsan dahil lahat naman ng kapangyarihan at impluensya ni Martin Romualdez ay dahil lamang kay presidente at siya naman talaga ang pumirma ng pangtaunang budget na pinanggalingan ng mga kinurakot ng mga opisyalis natin. So sa akin, bagamat gusto ko makita makulong si Martin Romualdez, dapat makulong din ang presidente. So ngayon ang issue is kung ang pagbabaliktad gaya na ginawa ng mga Marines at ni Gutesa ay sa level pa lamang ng preliminary examination na ginaganap ng ombudsman, anong resulta nito? Well, ang sabi po, ang hukuman, ang sabi ay kinakailangan evaluate na ombudsman ng piskal sa
yung totality ng ebidensya na nahaharap laban sa mga nasasakdal bago nila baliwalain ang kanyang ebidensya. Ibig sabihin, hindi palibasa nagkaroon ng pangalawang sinumpaang salaysay, mawawalan na ng bisa yung naunang salaysay. Bakit? Well, kung meron namang ibang mga ebidensya na magpapatunay nung sinasabi mismo na nasasakdal na binawi, baliwala yung pagbawi. So, sabihin na natin na sabi ng 4 na Marines at ni Gutesa na hindi sila nag-deliver, pero meron pa rin 14 na nagsasabi na nag-deliver sila, natural, babaliwalain ng ombudsman yung pagbabaliktad na testimonya. Kasi meron pa namang ibang mga testimonya na narariyan. At saka po pwede pa rin tawagin yung mga testigo na bumaliktad sa hukuman pag nagkaroon na ng paglilitis at malaman kung ano talagang katotohanan. Dahil alam niyo ibang epekto. Kapag ang isang testigo ay nagsisinungaling sa isang sinumpaang salaysay lamang, o di naman kaya kung sila ay magsisinungaling sa hukuman. Mas mahirap po magsinungaling sa hukuman mismo dahil hindi naman sanay humarap sa hukuman yung mga testigong yan, lalong-lalo na kung ikay haharap sa Sandigan Bayan na tatlo-tatlo yung maestrado na haharap sa iyo. Napakahirap magsinungaling sa harap ng 3 maestrado. So, ang rule po dyan is dahil hindi pa naman po na pipresenta ang testimonya nitong si Gutesa at itong 4 na Marines sa bumaliktad, kinakailangan ang prosecutor wag baliwalain ang naunang sinumpang salaysay, tignan yung ibang ebidensya laban sa nasasakdal, laban kay Martin Romualdez, at kung mayroong namang sapat na ebidensya, diyan magkakaroon ng desisyon ang ombudsman kung dapat bang baliwalain ang pangalawang sinumpaang salaysay dahil ito ay resulta lamang ng pananakot o di kaya ay panunuhol. So yan po ay desisyon na ng ating Korte Suprema, no? At yan ang gagawin ngayon ng ombudsman. Ang aking alinlangan lamang para bagang pinalalabas sa ombudsman na kapag nakasuhan na si Martin Romualdez, tapos na ang boxing. Wala nang dapat panagutin. Ang akin po, kinakailangan mapanagot pa rin ng presidente dahil doon sa sinabi nga ni Zaldico na ang presidente mismo ay nagkaroon ng 100 billion na insertion at 25 billion ang napunta sa kanya bilang tongpats. Diba po? No? Sa akin talaga, hanggang hindi nila iniimbestiga ang presidente, hindi ako naniniwala doon sa katapatan na bago isampa ang kaso laban sa kanya. Pero wala pong immunity from investigation ang presidente. Meron lang po siya immunity from suit. So hanggang hindi po yan na sasampa sa hukuman, wala pong balakid para maimbestigahan ang presidente. Okay? Now, syempre po, no, kapag naman ang isang testigo nga ay nakapagtestigo na sa hukuman at siya ay bumaliktad, gaya na aking sinabi, ang dami na pong kaso, Molina versus People, People versus Lamsed, na sinasabi na hindi mababaliwala ang naunang testigo, lalong-lalo na dahil nga po siya ay nakapagtestigo na at siya ay naging subject na to cross-examination. Okay? So, ulitin po natin, no? Kung ang testigo ay bumaliktad bago siya magtestigo, well, yung original affidavit ay hindi po pwedeng mabaliwala. Ang mangyayari po dyan, titignan muna kung ano magiging testimonya sa hukuman at titignan din ng mga nag-iimbestiga na piskal o ombudsman kung meron pang ibang ebidensya na magpapatunay doon sa mga bagay-bagay na pinasinungalingan sa pangalawang affidavit. At kung meron pa rin sapat na ebidensya, dapat ituloy pa rin ang pagsasampa ng kaso at pwede pa rin matawag yung testigong yan para magbigay testimonya ng malaman kung ano talaga ang kanyang mga katotohanan na pwedeng panindigan. Pero kapag yan po ay nangyari, pagbabaliktad, matapos na siyang magtestigo, talagang wala na po halos epekto yung recantation na yan dahil nabigyan na siya ng pagkakataon na magbigay ng kanyang testimonya sa harap ng hukuman, nabigyan ng pagkakataon ng hukom na tignan kung ang tao ay nagsisinungaling o hindi, at saka syempre, nabigyan na po yan ng pagkakataon na mag-cross-examine. Dahil ang cross-examination, malalaman mo naman at malalaman mo kung nagsisinungaling ang tao sa mga bagay-bagay na kanyang sinasabi. So sa madaling salita, naintindihan natin kung bakit bumaliktad si Gutesa. Malinaw doon sa video na release ng kanyang may bahay na napilitan siya bumaliktad dahil yun na nga po, no, ang tinatakot na ay yung seguridad ng pamilya.
Ganyan po talaga ang mga padre de pamilya. Hindi na bali na ikaw ang magkaroon ng banta sa buhay, wag lang bigyan ng banta sa buhay ang mga mahal sa buhay ng isang testigo. No? So ako naman, naintindihan ko si Gutesa at yung apat na mga Marines. Pagdating kay Gutesa, ang talagang binigyan niya ng kahalagahan, seguridad ng pamilya. Lahat ng padre de pamilya gagawin din yan. At dahil nga po dito, ang naging desisyon naman ng ating Korte Suprema sa mga pagkakataon na may mga testigong bumabaliktad, hindi po babaliwalain ang orihinal na ebidensya, ang orihinal na affidavit dahil alam ng hukuman nga na sa karanasan natin bilang isang bansa, ang pagbabaliktad ay dahil sa pananakot at panunuhol. Kaya kinakailangan tignan muna, unang-una kung meron pang ibang ebidensya na kung susumahin ay magpapatunay ng pagkakasala ng nasasakdal at kapag yan ay meron pang ibang mga ebidensya, ay dapat ituloy pa rin ang kaso at pwede pa rin ipatawag yung testigo na bumaliktad. Dahil kapag naman siya ay bumaliktad pa rin sa hukuman, ay yan naman po talaga ay ground para siya talaga ay ma-prosecute na for perjury. No? Hindi naman po pwede na ikaw ay gagawa ng sinumpang salaysay at ikaw ay magsisinungaling doon at hindi na mapaparusahan. Kung hindi man magamit yung kanyang testimonya, yung kanyang pagbabaliktad ang gagamitin ebidensya para naman sa krimen laban dun mismo sa nagsinungaling, yan po ay para sa kaso ng perjury. So hindi pa po tapos ang lahat ha, huwag kayong mag-alala. Napakadami naman pong tumayo bilang testigo na sila ay nag-deliver ng pera. At syempre, nandyan pa rin sino pa? Paging. Ano, sino ba yung ating ipe-paging? Sige nga. O tama kayo. Ang Maglolong Bersamin. O, tama kayo. Amira Pagdamanan. O, tama kayo. Secretary Bonoan. O, tama kayo. Zaldico. At kung lahat naman yan ay kakanta, ano ngayon kung bumaliktad si Gutesa at yung apat na Marines dahil alam naman natin na sila bumaliktad dahil sa pananuhol at pananakot. Pero ang katotohanan, hindi po bulag ang katarungan at eventually, yan aking sinasabi, lahat ng mga akala ay merong forever, madidiscovery ninyo na walang forever, lalong-lalo na kung kayo ay magnanakaw ng kaban ng bayan. Oo nga, Ako no daw is a resurrected man. Oo. Talaga naman itong si Gutesa. Nakita ko lang yung statement niya eh. Kaya ang dami tumatawag. Sabi niya dun sa statement niya na, di ba bumaligtad na siya? Yes. Na hindi daw totoo yung lahat ng affidavit niya at sinabi niya dun sa Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta. Sabi niya, pinilit lang daw siya ni Senator Marcoleta at ni former Kong Mike Defensor. Okay. At sinabi pa niya na may tumawag sa kanya na galing sa opisina ni Senator Marcoleta at inalok na kung gusto niya akong tawagan si Attorney Guanzon para sa kanyang salaysay o affidavit ay bibigyan siya ng numero. Kaya pati ako nadamay dito. Oo, parang ibig niya sabihin kasama ako doon sa conspiracy ni na Senator Marcoleta at Mike Defensor na gamitin lang siya laban kay Martin Romualdez. Pero sinabi din niya na hindi naman daw siya nag-contact sa akin. Talagang hindi. Yung sinungaling na yan. Pakialam ko sa kay Gutesa na yan. Ang layo-layo naman paano kung magiging kliyente yan. Oo. Baka inisip niya. Tinadamay ako. Kasi alam nila na siyempre friend ako and supporter of Senator Marcoleta. Kaya dinadamay na naman nila ako. Pero may magagalit dyan sa ginawa ni Gutesa, si Ombudsman. Attorney, itong si Gutesa, after niyang tumistigo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, biglang nawala, hindi na siya naging visible, attorney. Nagtago siya o pinatago siya. Sigurado naman, hindi naman ako obvious naman yan. Bakit babaligtad si Gutesa? Nakatestify na siya. Hindi perjury yun.
Oo. Di ba? Kasi nag-testify na siya under oath eh. Oo nga, Kung oo nga. pinabit lang niya, edi walang perjury dahil di naman siya naka-testify. Nag-testify siya doon. Eh kung pinilit lang siya, dapat di ba makikita mo naman kung ang behavior ng taong pinipilit. Aha. Kaya Opo. sigurado na maleta siya. Na mali. Na maleta si Gutesa. Oh, Okay. pero sa tingin Okay, mo Glenn. rito, attorney, kasi nung una mayroong yung mismong 18 mari, may 4 na bumaliktad, di ba? Tapos sumunod to si Gutesa. Sa tingin Oo. mo, sino yung mga nasa likod dito para itong mga taong ito ay bumaliktad sa kalang mga unang testimonya? Sabi mo mga under oath si Gutesa. So, sabihin, lahat ng mga niya pinagsasabi niya doon ay pawang katotohanan. Pero ngayon, nadiin yung dalawa. Tingin mo, anong klaseng tactic to? Sino ba ang beneficiary niyan? Ayun. Yung pagbaligtad ng 4 na yun at ni Gutesa, hindi ba si Martin Romualdez? Ayun. So, kung sino yung beneficiary niyan, syempre siya yung pagdududahan natin. Siya yung may ano nito, na gumalaw nito. Ngayon, ito problema na yun, yung 4 na yun, at ni Gutesa, dahil nag-announce na ang ombudsman, naman niya, sinabi din na kasama sila sa pag-deliver ng mga mali-malitang milyon-milyong piso na kickbackan. Pero paano na yung iba? Kasi kahit mag-withdraw si Gutesa at yung 4, meron pang ilan pa ba yun? 5 minus 18? O di may 13 pa. Oo. May 13 pa na nagko-corroborate yung mga testimony nila na nag-deliver sila. Although hindi sila sabay-sabay nag-deliver, Oo. pero nagkakaalaman sila na nag-deliver sila na mali-malitang pera kay Martin Romualdez sa bahay niya sa Forbes at utos ni Saldico, yung kanilang boss. So yan ang ngayon yan ang problema ni Gutesa na hindi niya nakita. No. Dahil ngayon, ombudsman na ang kalaban niya. Oo. Hindi si Senator Marcoleta. Ayun. Dinadamay lang kami dito kasi alam nila na supporter ako and friend of Senator Marcoleta. Pero ang layo naman ang kwento nitong Gutesa na ito. Okay. Bakit naman gagawin yung salaysay niya? Sino ba yan? Okay. Parang sino ba yan si Gutesa para bigyan ko siya ng panahon ko ba? Tsaka mga ganyang klaseng tao, parang layo naman yan sa akin, di ba? Wala akong access dyan. I mean, I don't want to have anything to do with them, di ba? Ang binanggit mo kanina, attorney, yung mga nakinabang dito, yung pagbaligtad ng yung 4 na Marine at pagbaligtad ngayon ni Gutesa, sabi mo, ang makikinabang dito ay si dating Speaker Martin Romualdez. Pero doon mismo sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos, binanggit niya di ba na uusad na yung kaso at hinahanda ang kaso laban sa dating speaker. Hindi naman niya pinapangalanan. Parang hindi niya masambit yung parang si Darth Vader sa Star Wars. He who cannot be named. Ano ba? Minipit ba mga dila nila na hindi nila masabi ang pangalan niyang pinsan niya? Di matagal na po yung zona na yan. Napakatagal na. Last year pa, sinabi natin makukulong siya. Wala naman siya nakulong. Ngayon, kailangan patunayan na yan ni BBM at na ombudsman na itong si Martin Romualdez ay hindi po yan untouchable. Ayan, si Gutesa, nadagdagan pa ngayon. Akala ni Gutesa nakaisa siya. Ngayon, sakit ng ulo niya. At ngayon, sigurado, pag dinamay siya ng ombudsman sa plunder case, kasama siya makukulong ni Martin Romualdez. Kasi hinog na yung kaso na yan Yan sinasabi ng ombudsman Hinog na yung kaso na yan ni Romualdez, pinag-aaralan mabuti. Kasi siyempre si Romualdez, maraming abogado, maraming pera, di ba? Kaya matitinik din yung mga depensa niya. Pero sa presinto ka na magpaliwanag, kumbaga, di ba? Kinulong nyo nga si Senator Marcoleta na walang perang isang kusing galing sa gobyerno, ginawa niyong plunder yan pa si Martin. Doon siya dapat sa kulungan, sa pinakamainit doon na selda. Para pumayat siya. Grabe, parang wala nang matrust ang mga tao ngayon. Sino ba ang masasandalan natin na totoo
Di ba? Oh. Kaya dapat patunayan ng ombudsman sa atin para pakulong na yan si Martin Romualdez, sama na si Gutesa at saka yung 4. Eh, parang nagugulumihanan, ano? Dati-rati naninindigan, and then bigla na lang, eto ngayon, sumabog na naman ang ganitong mga balita na pag-uusapan naman. Mapipinpoint ba natin talaga, attorney, kung sino ang yung tinatawag na mastermind sa nangyayaring itong katiwalian sa bansa? Kung ganito yung mga nangyayaring usapan. Ayaw siyempre ni BBM. Naisipin natin ng mga Pilipino at ng mga pinag-uutangan niya na siya ang mastermind ng flood control funds corruption. Di ba? Na naging sikat siya sa buong mundo. Ayaw niya siyempre. Kaya gusto rin niya na makulong si Martin. Di ba? Kasi hindi naman yan kakasuhan ng ombudsman eh. Kung hindi siya, kung makikialam siya eh. So at the least, hindi siya nakikialam, ombudsman. And, to his credit, Ombudsman Rimulya, pag tinuloy niya ito, believe na ako sa kanya. Kumbaga, ayaw ni BBM na ituro siya as mastermind. Kaso, itong si Martin Romualdez ngayon, sinabi niya rin, di ba sa video niya, na I will not go alone. I will take you with me. Marami akong alam sa Magtuturo din administrasyon siya. nito. Oo. Magtuturo din siya. Kung ikukulong na rin lang din siya, di magturo na rin siya. Hindi ba? Parang gusto natin malaman ang katotohanan. Di sige, pero kulong muna siya. Unfair naman yon. Si Senator Marcoleta at si Mike Defensor at mga kasama, kinulong nyo sa campaign funds, campaign donation, ano yung plunder. Tapos, ito, malita, may testigo na. Hindi pa nakukulong. Yun nga ang ng mga tao na hindi na injustice na ito kay Senator Marcoleta at kay Mike Defensor, itong ginagawa ng ombudsman. Matutuwid na lang ito kung si Martin din ay pakukulong niya at makapiyansa si Senator Marcoleta at si Mike Defensor. Possible ba na makapaglagak ng bail ang dating senador, attorney? Opo, pero siyempre it will take time, no? Ako saludo ako kay si Senator Marcoleta. Ayaw niya talagang magpa-hospital arrest kagaya ni Bunuan. Titiisin ang init doon ha. Pumunta ako natin Laila, init. Ang init talaga doon sa selda, grabe. Kasi yung fifth floor bubong na yun eh. Pinakataas na yun. Gusto ko nga ikulong na lang si Martin doon sa bubong na. Kayo talaga, attorney. Siya talaga ang pinakataas-taasang nasasakdal, di ba? Lagyan siya ng doon parang rooftop, tawag doon? Roof deck. Roof deck. Yan. Atik na lang daw. Atik na para lang daw. medyo social. Atik. Atik. So, ayaw talaga ni Senator Marcoleta. Ayaw na matanda talaga. Sabi niya, hindi ako mag-hospital arrest. Diyan ka mahiya, Secretary Bunuan, kaya magturo ka na. Okay. Dito sa at least may naman pasalamatan sa iyo yung mga apo mo. Di ba? Yan ang advice ko po. And solicited advice si Secretary Bunuan. Okay. Yeah. Okay. Ako Sige, muna. sige. Dito sa pinirmahan na affidavit na bago nitong si Gutesa, attorney, ang haba Ang haba nung kanyang pinirmahan at bagong affidavit. Ano ang maaring nabanggit niya? Pwede siyang kasuhan. Ibig sabihin ba, babaliwala na yung una niyang affidavit? Dito sa yun ang bago? gusto niya. Gusto niya, ganun. Pero kung ayaw ng ombudsman, dahil sinasama, kasi ganito ang problema ni Gutesa. Yung salaysay niya, ang dati niya affidavit sa Blue Ribbon ni Senator Marcoleta, ay na-touch yun ni Ombudsman Rimulya, sinama yun sa mga ebidensya kontra kay Martin Romualdez. Ngayon, bumaligtad siya. Diba? Kumbaga, he has undermined the authority of the ombudsman. Hindi naman papayag si Ombudsman Boying yan. Di ba? Kaya, kung ganyan siya, idadamay siya, kagaya ng 4. Sinabi na ni Boying Rimulya na pwede ko namin silang kasubat kasama kay Martin Romualdez, conspiracy. Di isama din si Gutesa. Kaya,
ang dami pa niyang satsat, kahaba-haba. Sa totoo lang, ano ba talaga, Gutesa, na maleta ka? Yun lang naman ang tanong dyan eh. Kasi matagal mo nawala. Tapos ngayon, babalik ka. Biglang nabago. Baligtad ka na. Babaligtad ka na. Nung Yes. nakulong na si Senator Marcoleta. At si Mike, babaligtad ka. Aba, sinong kalaban mo ngayon? Hindi naman si Marcoleta ang kalaban mo ngayon. Kalaban mo ngayon, ombudsman. Ha, mabigat. Yan ang problema ni Gutesa. Kasi kahit na may pangalawang salaysay siya, may cross-examine yan siya doon ng ombudsman. Kasi 'di ba magtitistigo yan siya kay Martin na hindi totoo yan, hindi ako nagdala, pinilit lang ako, 'di ba? Oo. Siyempre cross-examine siya ng ombudsman. Ano ito? Ano pala ito? Sinungaling ka pala. At ba't ka napapaniwalaan ng husgado? Sabi mo noon ganito. Tapos ngayon, nakulong na si Senator Marcoleta at saka kalalabas na pinilit ka lang niya. Ano to? Parang lokohan lang ang ginagawa nila? Oo, yun ang Diba? mangyayari dyan. Iko-cross-examine siya ngayon ng ombudsman. Okay. Dito sa pag-recant dito ni dito ni Gutesa. So, ano to? Yung kanyang pag-recant dito, siyempre, yung mga sinabi niya nung una, ano yung magiging ano yung magiging kainat na nito kung ibang mga tumitistigo ay nagre-recant, attorney? Oo nga, kaso pag nasama na ang affidavit nila dun sa ombudsman, hindi na papayag ang ombudsman dyan. Sinabi na ng ombudsman, pwede namin silang isama sa plunder. Kasama sila kay Martin Romualdez sa kaso. Walang laban o bawi dito, di ba? Lumabang ka, tapos Wala. babawi ka. Touch move. Kung sa bata pa laro, touch move. Sa chest, touch move to. Touch move ba? Kung ano sinabi kalaban mo, mo yun dyan, na. ombudsman. Sabihin nila, pag nag-recount ka naman, wala ka naman, di ka naman makukulong, ipapailan ka pa ng perjury. Hindi po. Hindi lang po perjury ipapile sa inyo, Gutesa. Plunder po. Kasi sa plunder, kasama po ko sa conspiracy yung nag-deliver ng pera at saka yung nag-receive ng pera. O kaya kung para kanino yung pera. Yes, Yan. opo. Conspiracy to Oo. commit plunder. So, ibig sabihin, attorney, hindi lang si Gutesa, maging yung apat na nag-recant din, maaaring makasuhan kung gagawin nito, no? Itong sasampa ng kaso laban sa kanila. Pwedeng Opo, plunder din. in fact, the ombudsman has already said that. We can, sabi niya. We can. Kaya namin, we can. Pwede namin isama sila sa kaso ng plunder ni Martin Romualdez. Ayan, sige. Sige, may maleta nga kayo, pero himas rehas naman kayo. So dito, attorney, para sa iyo, dito sa pananong ito, kaya nag-recant, kaya bumaligtad si Gutesa, hindi dahil Para kay Romualdez. hindi dahil sa pressure ng gobyerno sa buhay niya, hindi dahil sa nagsasabi siya ng totoo. So, bumaligtad siya dahil binayaran siya ng kampo To ng benefit Romualdez. Yun. Sino ba naman beneficiary di si Romualdez? Pero Yun ako, yan ang suspecho ko. That is my opinion. Ah. Pwede ba naman si Gutesa? Pwede ba naman yan na wala na lang bigla tapos babalik ngayon? Pwede ba naman yan na it's just he's being bothered by his conscience? Baka naman million yung conscience niya kaya mabigat na. Hindi nakakayanin. Ayun, okay. So, dito, sa tingin mo dito sa pangyayaring ito, sabi mo nga, kung masusubukan dito si Ombudsman Boying Rimulya, kung ano ang paninindigan niya dito sa kaso ni Martin Romualdez? Opo, ibig sabihin, ano pala tingin nyo sa ombudsman? Kawayan? O mabali-bali nyo lang? O ano ibig sabihin, magkasabwat ba si Ombudsman Rimulya at si Martin? Na maglaglagan na lang ng mga witness, hayaan lang ng ombudsman? O ibig sabihin yan nila, kung gagawin nila yan, magkasabwat pala? Talaga, mag-brad na ombudsman, Rimulya at si Martin Romualdez? Pero sa tingin ko, totohanan siya ni Ombudsman Boying. Paano Kasi naman? yung tao talaga nagdidemand na na Apo.
Kailangan makulong na ito si Martin Romualdez kahit na yung mga nagpapautang sa Pilipinas. Diba? May tingin sila sa atin. Kung sige kayo corruption dyan, ba't naman kami papautang sa inyo? Baka wala na kayong pambayad. Tama, oo. Paano to, attorney, itong mga pag-recap dito ni Gutesa? Baka bigla namang maglilito naman ng isang video si Saldi ko na patutunan niya. Hindi! Inutusan ko yan si Gutesa na mag-deliver kay Martin Romualdez. O di yari siya. Baka bigla maglabas ng video ulit. Alam mo naman, nananaibig si Saldi ko eh. Palagay ko na wala ng power si Martin pag nakulong na siya. Different administration na magpalit na ng administration, pwede nang bumalik si Zaldi. At sabihin niya, ako magte-testify pero state witness. Oo. Kasi Dapat natahimik din si kulong Saldi lang ko. ako habang ang Sandigan Bayan ay mag-decide kung pwede ako mag-state witness. Oho. Pero ituturo ko yan si Martin. Tuturo ko yan. Yan. Hindi Yan ang kaya... gusto ni Bonoan, mag-state witness. Sabi ng Sandigan Bayan, hindi. Hindi ka pwede mag-state witness dahil hindi ka naman... Kasi ang state witness dapat hindi siya ang most guilty. No, di ba? Pero sinasabi ng Sandigan, hindi pwede. Sa taas ng ranggo mo. Ang ranggo mo isang halintang na lang eh. Presidente na eh. Tama. Alter ego ka ng presidente as cabinet secretary. Ayan, di siya pinayagan. So ngayon, si Bonoan nandun sa ospital. May sakit siguro din siya, pero kahit na, di ba? Unfair din naman si Senator Marcoleta nga may sakit din naman yan. Bakit? Nagbisita ako doon, pumayat May sakit din naman ang daming sakit Pero tinitiis niya. Kasi naninindigan siya. Grabe talaga. Grabe talaga, unfair talaga ito, Ombudsman. This is an injustice. Papiansahin nyo na yan si Senator Marcoleta at si Mike. Campaign donation yun nagbayad pa ng donor's tax. Saan ang plunder dyan kung nagbayad ng donor's tax? Yun lang, Saan na binayaran ng tax ang gobyerno, ibig sabihin hindi nila tinago. Sabihin nila, hindi naman dineclare dun sa COMELEC. Sinabi nga ng COMELEC, dismiss na yun. Pambira naman. Attorney, Yung jurisdiction ng COMELEC ngayon, malabo na. Malabo na pala ang jurisdiction ngayon ng COMELEC sa campaign funds. Oo nga, parang wala. Bisa na yung power niya ng criminal prosecution ng campaign funds. Napunta na naman sa ombudsman. Basta lagyan lang nila plunder. Lahat na lang ipa-plunder nyo. Ito pa, yung donation na 30 million, 10 million, 20 million ni Mike Defensor at dalawang kaibigan niya. Total nila para umabot ng more than 50 million para lang ma-plunder, di ba? Yes. Injustice talaga yan, Ombudsman. Talagang habulin nyo ito si Gutesa, habulin nyo kasi hindi naman pwede yan na ganyan lang, pinaglalaroan niya yung justice system. Paano yan kung magkasundo naman yung magkabilang panig, Ombudsman and the other party attorney? Si Martin. Oo, paano yan? Masyado ng lubog dito sa baha si Ombudsman. Na pwedeng kakainin niya suka niya dito. Sinabi niya na yung beses Opo. Sabi ko nga, walang kandidatong presidente si Bongbong Marcos na pwede siguro yan si Remulla Boying. Kasi compared sa brother niya, mas popular na siya ngayon lalo na pag pinakulong niya si Martin. Diba? Ayun, kapag yan, hindi lang si Martin. Yung mga sinasabing mga alipores noon, ni Martin Romualdez, na nakinabang din sa mga flood control, yung mga dating congressman na Correct, binabanggit. yung mga kontratista na yan, kagaya ni Gab Jola. Yan. Sino pa? Lahat ng mga, dapat i-investiga yung mga taga-Bulacan ng mga congressman dyan Abot naman hanggang tenga yung mga baha doon. Mga tilapia pumapasok na sa loob ng bahay ng mga tao. Kung yan ay gagawin ni Ombudsman Boying Remulla, may laban. mabango, matapang to. Wala itong sinisino. May laban siya, no? May laban siya. Walang sinisino to. Pero hanggat wala siyang pinapakulong, hanggat sinasabi na magsasampa pa ng kaso, wala pa rin. tama yung isipan ni Laila Attorney. Wala pa rin. Baka ito doon lang sa TV magkalaban pero sa likod magkakampi. Sa likod, mag-brads pa rin. Oo, mag-brads pa rin. Paano yan? Baga, pakitang tao lang. Akong bahala dyan. Kakasuhan ko yan. Nakasona na Nakadalawang sona na
di ba? Oo nga. Teka, So na, nakadalawa na eh. Nakadalawa na nga. Ay, nako. Oo, anong gagawin nila? Sino ang ituturong mastermind? Di si Bongbong. Ay, yun lang. Yun lang. Kung hindi pala si Martin ang mastermind, sino pala, boss? Di si Bongbong. Yun Oo. nga. Oo. Gusto ba ni Bongbong yun? Siyempre hindi, di ba? Di ba? Well, dito sa ano, Wala na attorney. talaga. Kung sa chess pa, checkmate na Checkmate si na. Martin Romualdez. Wala na pupuntahan. Checkmate. Checkmate. Wala na, Oo, mate tumba na. na. Mag-ano na siya, mag-prepare na siya ng balutan niya, yung mga maleta niya ba? Oo. Maleta niya ng potato chips. Malaki, no? Maleta niya ng, maraming maleta ito. Yung kasya tayo dyan sa maleta nila. But anyway, Grabe. mabalikan ko lang itong mga nag-recant, attorney, at yung apat na sinasabing dating Marine at saka itong si Gutesa, paano ba tinitignan ng hukuman yung pagtestigo ng isang nag-recant? Credibility ng witness ang titingnan ng huwes. Sabihin niya, sisinungaling ba ito? O para kanino? Yung ganon. Kailangan mapatunayan muna kung tama ba nagsisinungaling o may mga iba pang mga pangyayari kaya nagkaroon ng kasinungalingan. Ganun po ba yun, attorney? Oo, pero sinasabi ko nga, pag sinama na siya sa kaso, doon ka na magpaliwanag. Doon ka na magpaliwanag ka sa general population doon sa BGMP. Alam mo, dumaan ako doon sa general population. May mga fans ako doon May fans ako doon, mga mama ko. Mga kuya doon. Sabi, attorney! Yun pala, meron silang TV. Oo, nanonood sila TV. Laki nga TV nila. Ang pagdiba ni attorney! Oy, kuya, fight lang sabi ko. Doon siya. Mga 10 sila sa selda. Doon si Gutesa. Yun. Hindi siya pwede doon sa kasama kay Martin. Kasi si Martin, dapat lang siya yung mag-isa lang siya sa selda niya. Walang kausap, walang cellphone. Oo, walang cellphone, walang ice, walang refrigerator, walang aircon. Pamaypay lang. Papayat nga. Papayat siya. Pambira diet. naman. Ilang years naman siyang tumaba it's time, di ba? So, It's time attorney, that the people will see justice. ano ang maasahan natin ngayon? Ano ang nakikita po ninyong maaaring mangyari pa dito sa pagbaliktad o pag-recant nitong si Gutesa at nitong apat na dating mga Marino kung tawagin? Dahil narinig na nila ang ombudsman na pwede silang kasuhan, palagi ko si Gutesa mag-underground na naman ito. Total, nakuha na naman niya maleta Palagay ko, mawawala na naman ito na parang bula. Nako, Pagkatapos pagbalik niya, binigyan ako ng pera Pero yun ay tinanggap ko bilang ebidensya na sinusuhulan talaga ako para bumaliktad. Yun. Naman. 3 times na siya ngayon. 3 strike. Tara sabihin na talaga, masyado ka ng sinungaling kulong ka na. Kulong ka na. Doon ka na magpaliwanag sa Sandigan Bayan. Yan dapat Ombudsman Rimulya para po naman po yung hustisya kami. Panindigan nyo naman po yung mga sinasabi nyo. Pakulong nyo na si Martin. Magbi-birthday na po ako next week. Kala pa rin si Martin. Di pa rin nakukulong. Well, bilang abogado, if I may be allowed, clearly, ang merong at the very least, ang dapat may pananagutan dun, yung pumeke, rather than si Ginoong Gutesa. In good faith, the way I see it, I could be mistaken dahil hindi naman natin nakausap personal si Mr. Gutesa. So this is really more speculative. In good faith, pumasok siya ron, sinabi, magpapanotaryo, pinirmahan ni Ginoong Gutesa. At yun na nga, may stamp, may signature, may date, etc. So, kung may pananagutan dun, yung nameke. Kung totoo ng peke. At base ata sa findings ng executive judge ng RTC Branch 18 ay yung signature nga nung Espera ay falsified. So, yung nag-falsify nung signature, yan, may pananagutan po. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President. Pangkaraniwan po kasi,
sa haba at sa dami ng mga nagnonotaryo, hindi naman po talaga yung abogado o abogada ang pumipirma. Karaniwan po, meron silang staff, meron silang secretary, na sila lang ang pumipirma para sa kanilang principal. Palagay ko po ito, Mr. President, ay pangkaraniwan ang nangyayari. Ang biro nga po ngayon yung notarial services na nangyayari sa ating bansa already transitioned into a cottage industry. Tama po ba yung observation, Mr. President? In practice po, maaaring ang sabihin na nangyayari yan. Pero hindi pa rin sabihin na nating legal. In other words, yung pagde-delegate ng notarial services sa isang staff is against the law. At according to our clerk, our court administrator, merong isinasagawang spot checking. Sino? Ang executive judge, Carl Cesar, Ang executive judge ng Maynila. ng Maynila para madetermina kung talagang maayos yung dokumento, yung notarial registry nung mga notary, yung mga commission, notarial commissions. Kaya ko po binibigyan ng emphasis ito, Mr. President. Yung kahalagahan po ng kanyang sworn statement, kahit na po yung ating chair ng Blue Ribbon Committee, paulit-ulit niyang sinabi na yung relevance nung testimony ni Gutesa na ginawa sa harap mismo ng committee ay nananatiling valid sapagkat pinanumpaan niya before the committee. Ngunit, ang nakakabagabag nga po, Mr. President, bakit pinipilit na ibaling sa isang bagay na hindi naman yun ang punto ng pinag-uusapan? Naging moot and academic na po, ngunit pilit na ibinabalik. At ang nangyari nga po, sa takot ng Gutesa siguro, na siya po ay kakasuhan ng perjury, kakasuhan ng falsification, wala naman po siyang kinalaman at wala siyang kapasidad para gawin yun. Unang-una, wala po siyang motibo. Ang totoo po niyan, ako lamang po ang nagsabi sa kanya, ipanotaryo mo yan, Mr. Gutesa, kasi hindi man kita kilala eh. Parang karagdagang assurance lang sa akin na yung kanyang statement ay talagang ginawa niya ng buong buo sa kanyang sarili. Kahit na wala yun, tatanggapin ko naman yun eh. Sasabihin ko lang, o sige, kung talagang buong loob mo, Mr. President, sinabi ko po sa kanya, pumunta ka ron. Buong loob mo at totoo lahat ang sinabi mo, pumunta ka doon. Ganun nga po yung ginawa niya. Sa makatwid, ang akin pong gustong ipunto, kahit wala yung notaryo eh. Bakit po doon nila pilit? Doon nila pinipilit na ibaling ang pinag-uusapan. Para lamang po, para lang makaiwas, para ilihis, para linlangin ang maraming Pilipino. Ito po yung nakakalungkot dito. Si Gutesa po, nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose. Siguro po, sa kanyang puso inisip niya, inasahan niya, natutulungan siya ng Estado na proteksyonan man lang siya. Dahil sa kanyang ginawa, para matulungan ang Estado, i-prosecute kung sino talaga ang may kasalanan sa malaganap at kasuklam-suklam na iskandal na ginawa ng mga taong kasangkot dito. Pero wala po eh. Wala siyang nahita. Despite his courageous testimony before the Blue Ribbon Committee, he did not get even the courtesy that he deserves. Alam po ninyo, Mr. President, sa kagustuhan ko po na kahit papano, may saayos kung talagang sino ba yung nagnunotaryo na yun? Kung hindi man pirma ng notaryo publiko, meron at meron siyang
kinakasangkapan para pumirma sa kanya. Sumulat po ako sa ating court administrator na sana po ang representasyong ito ay makahingi man lang ng mga samples ng mga na-dokumento, ng mga notaryong dokumento ng abogada na ating pinag-uusapan. Ginrant po yung aking letter request ng court administrator. Nahingi po kasi ako ng sample, kahit na 3 samples lang po sa bawat buwan, mula Enero hanggang Agosto ng 2025. Ang masakit lamang po na nangyari, Mr. President, at gusto ko po bigyan ninyo ng opinion, kung pwede, kung tama ang ginawa ng executive judge. Ang sabi po niya, siya ang magdidesisyon kung ano ang sample na ibibigay sa aking opisina. Administrator, the executive judge submitted 3 samples, Sample documents. and that and therefore they deem it as a compliance. Now, if additional documents may be requested, then the court administrator is willing to likewise allow such access to these Subject to the documents. rule on data privacy. Yes, subject to the rule on data privacy. Mr. President, ang tinatanong ko po, siya po ba ang magdidesisyon kung aling kopya ang ibibigay sa amin? Kasi po yun ang kanyang desisyon eh. Pinapunta ko po yung aking mga staff doon. 3 sila sapagkat alam ko marami pong dokumento ang nandoon sa kanyang mga notarial books. Mga 8 buwan po ang ating hinihingi. So 3, marami po yun. Ang sabi po ng clerk of court, ng RTC, sinabi raw po ng judge na, I will decide which copy is to be submitted to the office of the senator. Tama po ba yun? Wala po bang kalayaan ang mga staff ko na sila na po ang pumili? Ang balak ko lamang naman po doon na, Mr. President, establish namin sapagkat alam namin mayroong kamuka sa kalipunan po ng mga dokumentong ni notaryo. Makakita lang kami 3 hanggang 10 na kamuka nung pirma na ibinigay kay Gutesa, na-establish namin talaga, hindi si Gutesa ang nameke. Talagang merong pumipirma para sa kanya. That is the only objective. But we were denied. We were denied of that purpose, Mr. President. Doon po ba sa sulat ng Office Administrator, Court Administrator, sinabi po ba niya na ang mamimili po ng sample na ibibigay sa amin ay yung mismong judge? Nakalagay po ba? Nandito po kasi sa akin yung kopya ng sulat ng Office of the Court Administrator granting our letter request. Yeah, according to the court administrator, the executive judge has custody over notarial documents. Yes, through the OCC. Office of the Clerk of Court. Yes, the Office of the Clerk of Court. And therefore, having custody of these notarial documents, they therefore have the authority and discretion to decide which of these notarial documents, if 3 were requested, then they have authority to decide which of the 3. Now, if 20 were requested, or all documents were requested, then there would be no discretion, and this could be made available subject to the law on data privacy. Mr. President, ang inihingi lang po namin ay yung kalayaang makita namin ang mga dokumento. Para sa ganun po makumpara namin, makita namin mula doon sa mga notarial books niya at sa mga dokumentong ni notaryo kung wala ngang isa man lang doon nakamuka o kagaya nung pumirma o pirma doon sa dokumentong dala-dala ni Gutesa. Yun lang po yung objective eh. Kasi po pagka kinontrol ng judge, nasa kanyang control talaga sapagkat napagtibay nila talaga
doon sa kanyang naunang order na hindi nga pirma ng abogado. Naniniwala naman po tayo doon eh. Pangkaraniwan kasi hindi naman yung abogadong pumipirma eh. So chances are, the one assigned to be there in that office, kung sino man yon, the notary public allowed him or her to sign for her. Sa mga kapatid, hindi talaga pirma niya yon. Kaya po, ang aming objective, kaya ako humihingi ng sample, kaya ako pinapunta yung aking mga staff, para kami na yung humanap, makahanap man lang kami, nakagaya nung pirma na yon. At alam naming meron kaming makikita. But for the judge to insist that she will be the one to select, natural lang, pipiliin niya yung hindi kagaya nung pirma kay Gutesa. I think that is very understandable, Mr. President. I share the concern of the good senator, and because of this, I clarified with our court administrator. Actually, access to all the documents, provided that it is under supervision of the clerk of court, your staff this may be granted. Access to all the records, provided that the clerk of court is there to supervise and to monitor the the going through these documents, good senator. Ayun na po yung iniisip ko ngayon, Mr. President. Total, nandiyan naman po yung Office of the Court Administrator. Pwede po bang yung mismong libro na ang makita ng mga staff namin mula Enero hanggang September 2025? Ma-examine lamang po. Yes, according to the court administrator, with proper coordination, access to these documents can be granted, provided that it is under the supervision of the clerk of court and the executive judge. In other words, ilalapag dyan yung mga dokumento, yung notarial book, nariyan si executive judge, nandan ang inyong staff, nandyan yung clerk of court, at pwede pong busisiin itong mga at i-inspect itong mga libro na ito. Yun po kasi, Mr. President, ang pinakiusap namin para madali lang at makatulong din naman kami dahil marami namang gawain ng RTC. Nandun po yung 3 staff ko, nakabantay yung clerk of court, titingnan lamang po. And according to the court of administrator, they will allow such access. Siguro nag-iingat lang yung executive judge at she confined the inspection to the, as requested, 3 documents. But having said that, the court administrator now is saying that yes, access to all these records can be made available upon the request, provided that the executive judge and the clerk of court is there as your staff go through the books and subject to the Data Privacy Act. So, Mr. President, salamat po ron. Pwede po ba namin i-assume ngayon na kahit bukas, kahit nawala po kaming sulat na po sa Office of the Court Administrator, siguro po kayo na ang magno-notify sa kanila na bukas po ay pupunta po yung mga staff namin para ganun ang gawin natin. Kahit daw po mamaya, basta office hours, pwede na daw po. Bukas na po, nakakahiya naman po at nagmamadali tayong masyado. Bukas na po siguro, pinakamaganda na po yun. Just that there is coordination with the court. Opo, sana wag naman nilang itago sapagkat baka pag tinago po nila, magkakaroon po tayo ng malaking problema. Ang ina-assure po tayo ng court administrator na hindi naman daw po dahil naroon